Ito ang inyong himpilan ng Far East Broadcasting Company, iba't ibang programang nagtatanghal sa dakilang pag-ibig ng Diyos sa pamamagitan ng Kanyang bugtong na anak na si Hesukristo. Ito ang FEBC Holy Week Specials. Isang magandang araw po, tanghali, gabi sa lahat ng ating mga kababayang OFW na nakikinig ngayon sa 702 DZAS Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Espesyal po ang araw na ito dahil ngayon pong araw ng Bebe Santo ay tayo po ay nagninilay-nilay muli, no, sa kadakilaan ng ating Panginoon. Dahil nga po alam po natin na siya po ang siyang nagbigay ng kaligtasan sa atin sa pamamagitan ng kanyang pagkamatay sa krus para sa ating kasalanan. At siya po ay nagbigay kaligtasan sa buong sanlibutan. At bahagi po ng ating pagninilay-nilay na iyan po ay ang pagtunghay sa kasaysayan ng ilan sa ating mga kababayang OFWs at iinog po yan sa istorya ng posible, kahit imposible, mga kwento ng himala sa buhay ng ating mga OFWs. Siyempre, bago po tayo magtungo sa ating programa, atin pong batiin ang ating mga kaagapay na nanonood ngayon, nasa programa na po at nakikinig saan mang platform ng FEBC, lalo na dito sa 702 DZAS FEBC Radio TV, sa 1143 DZMR Santiago Isabela, sa 1233 DYBS Bacolod at sa 1116 sa DXAS Zamboanga. Hello po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? At syempre, hindi kumpleto ang aming programa kung hindi po maglalambing ang inyong lingkod sa inyo. Para kayo naman po ay sumubaybay sa amin sa pamamagitan ng Facebook page ng 702 DZAS FEBC Radio TV at syempre sa Facebook page ng The Global Filipino Movement. Syempre, subscribe na rin po tayo sa ating YouTube channel 702 DZAS FEBC Radio TV. Salamat din po sa ating mga kaagapay na nakatutok na dyan po sa Signal Cable Channel 185 sa pakikipagtulungan ng GCTV. At siyempre po, lagi po nating binabanggit, yung pong powerfully anointed at suave, ngayon po hindi lang suave, may kabanalan, na pagbubukas ng yung ating program opening. Sagot po yan ni Pastor Joe Biasong. At yung lambing po, na may kasamang kabanalan din, sapagkat kasama po yan sa ating sa malalim na Tagalog ay pagtitika-tika, at ninilay-nilay, itong kapanahonan ng Semana Santa, sagot po yan ni Pastor Rene Bonsoy. At ako naman po, paano kaya may kabanalan, yung pong attendance checking at roll call. Siyempre naman po, lahat ng ating ginagawa, secular man yan o spiritual, ministeryo, dapat laging may kabanalan, At ito po ang ating roll call, kasi po naman 222 na mga bansa at mga territories all over the world, na may presensya ang ating mga kababayang Pinoy at Pinay, at kasama po natin silang nagtitika ngayon, nagninilay-nilay sa kapanahonang ito, patungkol sa kabutihan at kagandahang loob ng ating Panginoon Diyos na makapangyarihan sa lahat na nagkatawang tao sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Para nagiging sermon na yata, yung ating roll call. Pero yun nga po, 222 na mga bansa at mga territories all over the world. Actually po, 195 ang mga member states ng United Nations. Dalawa po dyan ay observer status, ang Vatican, at saka po ang Palestinian Authority, dinadagdag din ang Kosovo at Taiwan. May presensya po dyan ang ating mga kababayan. At naghihintay, siyempre, nakaabang sa declaration ng kabanalan, kabutiang loob, kagandahang loob, pag-ibig, pagliligtas ng ating Panginoon Diyos
na makapangyarihan sa lahat. Ano po? At dito naman sa ating pinakamamahal na bansa, ay talaga pong nakatutok ngayon, nakasubaybay po sa ating programa. Ito pong Holy Week special na ito, ano? Sa 7,641 na mga isla sa buong Kapuluan, Luzon, Visayas at Mindanao. At syempre po, 17 regions po yan, 81 provinces, 1,489 na mga municipalities, 145 na mga lungsod, at 42,046 na mga barangays na kung saan po talaga namang sabay-sabay po tayo sa pagtunghay at pag-aalaala dun sa banal na sakripisyo ng ating Panginoong Jesucristo. Napakagandang pagkakataon na sa linggong ito, mayroon tayong oras, panahon ng pagbubulay-bulay sapagkat wala po tayo mga trabaho. Mas marami sa atin nasa probinsya, ang iba ay nasa mga tahanan lamang. At ito ang pagkakataong mapakinggan ang Ebanghelyo, ang salita ng Diyos. Bago tayo magtungo sa programa, tayo muna ay magre-reflect sa salita ng Panginoon. At ito'y babasahin ko mula sa ang salita ng Diyos sa Isaiah 40:31. Narito po. Ngunit ang mga nagtitiwala sa Panginoon ay muling magkakaroon ng lakas. Lilipad sila, naggaya ng isang agila. Tumakbo man sila ay hindi mapapagod. Lumakad man sila ay hindi manghihina. At sa English version naman po nito, ang Isaiah chapter 40 verse 31. But those who hope in the Lord will renew their strength. They will soar on wings like eagles. They will run and not grow weary. They will walk and not be faint. Ayan. Well, ito pong bahagi ito ng kasulatan, ano, patungkol nga po sa agila. Ano? Kapag sinabi mo kasi agila, Pastor John, no, Pastor Rene, di ba larawan niya ng ng kalakasan? Yes. Ano? Larawan ng kalakasan, ano? At actually nga kapag sinabi mong simbolo ng kalakasan, lagi whether it is a logo, di ba? Maaaring yan ay emblem maski ng mga bansa, ano, yung emblem ng ating bansa, no, lalo na yung Office of the President, halimbawa, ano, laging kumisan may leon yan, kumisan mayroong agila. Yes. Yun sa Amerika, di ba mga bansa, ano? Kasi naman, yun nga po ang sinisimbolize ng agila ay lakas. Lakas, ano po. Pero, katulad din po nating mga tao, yung lakas na yan may mga pagkakataon na kahit nga kabataan, di ba, Pastor Joe, Pastor Red, dumarating sa punto na nanghihina rin yan Nanghihina, napapagod tayo. Maski nga sa ating palatuntunan, ano, ang taas ng level ng energy. Ano? Pero pagkatapos nating maglingkod, ano, siyempre, there are times na nasasaid din yung ating lakas. Ano? Yan palang agila, di ba kung lumipad yan napakataas, ano? At saka yan, pag may bagyo, sa halip na matakot sa bagyo, yan hinaharap niya ng bagyo. At ang gagawin niya, tataas siya, mas mataas siya kaysa sa bagyo. Ano? Ganyan ang lakas ng agila. At saka yung palang mata niyan, mga mata niyan, yung paningin niyan, nasa himpapawid na kailayo-layo. Kaya pag dumagit yan on target kasi kitang-kita daw niya, ganun kalinaw ang mga mata, ang paningin ng agila. Pero dumarating ang punto na nanghihina rin. Ang gagawin pala ng agila, kung meron tayong tinatawag na spiritual retreat, yung palang isang sinisimbolang spiritual retreat. Ang agila pala na yan, lalo kung ang edad niya 40 halimbawa, or so, kung gusto niyang mabuhay pa for another 40 years, kaya pala mabuhay ng agila. Ordinarily 40 years, siguro a little over 40 years, pero pwedeng ma-extend ng buhay ng isang agila up to 80 years. Paano? Yan pala, kumbaga, magre-retreat yan. Pupunta sa isang kuweba. Mag-isa siya ron sa kuweba. At ang gagawin niya, yung kanyang mga pakpak na malabay na. Kasi may edad na Yeah. Ang gagawin pala niya, gagamitin niya yung kanyang tuka. Iisa-isahin niyang babaklasin pala yan, Pastor Joe, Pastor Rene. Tutukain niyang ganyan, babaklasin niya isa-isa. Kasi malalabay na nababawasan na yung kanyang yung galing sa paglipad at yung pagdagit, ano? Correct. Pero ang kanyang mga kuko,
mga kuko, ano? Ang gagawin niya pala yan, using its beak, isa-isa pala niyan tatanggalin yan, Pastor Joe, Pastor Rene. Yung kanyang tuka gagawin, tatanggalin niya yung mga, kasi malalabay na eh. Hindi na on target pagka tumagit do sa, mula sa ibapawit, patungo do sa target. Minsan sumasablay na. Isa-isang tatanggalin niya yan. Using its beak. Isa-isa, ang sakit niyan. Pastor Rene, Pastor, kaya ang spiritual retreat, ganyan eh. Ano? May mga pagkakataon na may mga sacrifices tayo dyan. Ano? Pag natanggal na lahat yung mga kuko niya, ang gagawin naman niya, yung kanyang mismong beak, yung kanyang tuka, ikakaskas niya yan doon sa gilid ng kuweba. Masakit yan, ha? Masakit yan, hanggang matanggal. Hanggang matanggal yung kanyang tuka na yan. Di ba, ang tuka niya, talagang nakabalik ko kung ganyan, ano? Napakatalas niya. Hanggang matanggal. Minsan duguan yan, duguan yung kanyang bibig, yung kanyang uso, duguan yung kanyang, mga lalagyan ng pakpak na, tinutubuan ng pakpak. Siyempre, yung kanyang tinanggal niya mga kuko. Ang gagawin pala niyan, mananahimik lamang siya. It will hibernate for several months, probably 3 months or so. At unti-unti, yung kanyang mga pakpak muling tutubo yan. Panibagong pakpak. Panibagong kalakasan. Yung kanyang mga kuko, unti-unti, magre-regrow yan. Magre-regrow yan. At yung kanyang beak na yan, yung kanyang tuka, dahan ding magpapanumbalik ang sigla. Panibagong kalakasan. Kaya sabi dito, but those who hope in the Lord will renew their strength. At eto na po, lalabas na siya. Renewed strength of the eagle. Katulad din natin, kapag po tayo, lalo-lalo sa panahon ng Holy Week, o sa lahat ng pagkakataon, kapag kinakailangan natin mag-renew ng ating strength from the Lord, ganyan din ang gagawin natin. Alisin natin yung ating mga baggages sa buhay. Yung mga pagsubok na yan, ano? Yung mga severe trials and testings na yan, ano? Iwawaksin natin yan. At tayo magpapanibagong lakas. At ang sabi po rito, we will soar on wings like eagles. We will run and not grow weary. We will walk and we shall not faint. Yes, Pastor Joe, Pastor Rene. Amen. Napakagandang paglalarawan, Attorney Cao, yung ginamit mo, yung sapagat dito mismo ginamit ng salita ng Diyos, yung agila. At ibabalik ko lang yung ating kaisipan doon sa 2,000 years ago na ginawa ng ating Panginoon sa krus ng Kalbaryo, na siya ay naglakad ng napakabigat na krus mula doon sa isang lugar kung saan siya ay ilabas doon sa kanyang pagkakulong o doon sa kaniyang anong tawag dito, yung kanyang paghatol, at binaybay niya yung sa daan papunta doon sa lugar ng mga bungo, o itong tinatawag na place of a skull, itong anong lugar nga pala yan, nalimutan ko na. Golgotha. Golgotha, yun. Kaya nga yung daanan niya, yung Via Dolorosa. Via Dolorosa. Yung Golgotha ay lugar talaga na hindi mo papasyalan, partner. Hindi mo pupuntahang lugar. Lugar na sinumpang lugar o dapat ang sumpa. Lugar ng mga mamamatay tao, lugar ng mga pinapatay dahil sa kanilang pagkakasala. Imagine that maglalakad ka doon sa lugar na kung saan hindi common na dinadaanan at ayaw ni maisip ng mga Hudyo na daanan yung lugar na yun sapagkat hindi maganda ang kwento. Yun ang dinaanan ng Panginoon. Never. Totoo, nalaglag siya, nahulog, natumba. Tinayo pa rin siya, naglakad pa rin siya. At yun ay pagpapakita ng hindi pagsuko sa pagsunod sa kanyang Ama hanggang sa kamatayan. Tama yung Efeso chapter 2 na hanggang sa kamatayan talagang sinugod niya yung kamatayang yun para sa pagsunod. Sa atin, anuman po ang ating pinagdadaanan, huwag po tayong susuko. Kagaya ng agila na ginamit ni Attorney Cao kanina na nasa Isaiah, totoo po yun. Alam ko na ang ating mga buhay ay kumakaharap ng iba't ibang pagsubok, lalo na as OFW at pamilya ng OFW. Huwag niyo pong susukuan ang inyong anak, ang inyong asawa. Amen. Buhatin niyo po. Buhatin niyo, sasamahan kayo ng Panginoon.
Ayan. At sa akin naman ay gusto kong pagkunan ng pansin yung phrase na sinabing those who hope in the Lord, no? At kayo'y nanghihina, kayo'y napapagal, pagod na sa mga pasaning dinadala po ninyo. Ang sikreto, no, ay sinasabing magtiwala o magbigay ng hope sa Panginoon dahil sa Kanya po tayo makaka-regain o makakapag-renew ng kalakasan kapag ka tayo po ay nanghihina. Sa panahon na alam ninyo, kumbaga parang sinukuan kayo ng mga tao, sinukuan kayo ng mga tila baga mga inakala mong mga kaibigan na tutulong sa iyo. Ang Panginoon po, hindi po siya susuko sa inyo. Dahil bagaman merong mga araw na pakiramdam natin na parang ah, pinag-iwanan na tayo o kumbaga nag-iisa na pakiramdam natin ni tayo nag-iisa. Tama yung sinabi ni Pastor ni na kung minsan kinakailangan mong umiwalay sa mundo, umiwalay sa ibang tao, mag isa na inyong hintayin ang pagkupkup, pagyakap, pagbigay ng pag-asa sa inyong Panginoon dahil kung minsan yun ang kailangan natin para ma-regain natin yung ating strength sa ating paglakbay sa buhay. Kaya kaagapay, ngayong Semana Santa, ngayong Huwebes Santo, inyong balikan ang pagnilay-nilay at kung papaano ang mga pangako ng Diyos ang magsisilbing kalakasan mong muli kung ikaw ay nawala na ng pag-asa. At kayo ay katulad nga ng mga agila, kayo lilipad ng mataas, tatakbo na hindi napapagod, at kayo ay lalakad at hindi po kayo makakaranas ng kapaguran. Iyan po ang salita ng Diyos. Iba't ibang bansa, iba-ibang celebration ng Holy Week. Marami sa ibang mga bansa ay nagsa-celebrate din ng Holy Week. Ang Pilipinas, napakagandang pagkakataon sapagkat nare-recognize ng ating pamahalaan ang Holy Week. 5 araw halos, long weekend po ito. Mahaba po ang pagkakataon para balikan po natin ang ating buhay, tingnan kung nasaan tayo sa harapan ng Panginoon. Kaya tayo po'y manalangin sumandali. Maraming salamat, Ama, sa oportunidad na mapakinggan ang iyong mga salita. Maraming salamat sa iyong mga ginawa. 2,000 taon na nakalilipas tungkol sa krus ng Kalbaryo, ang kasaysayan ng iyong pagkamatay sa krus, ang paghihirap mo sa krus. Tulungan mo kami, Panginoon, maalaala yon sa buhay namin ngayon. Kung mayroon man po dumadanas, Panginoon, ngayon, nakikita mo ang kanyang sitwasyon. Alam mo ang kanyang problema, alam mo ang kanyang pinapasan sa kasalukuyan. Tulungan mo siyang magtagumpay sa tulong ng iyong kapangyarihan. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. At amen. Amen, amen. Ngayon po naman ay tayo po ay makakasama na po natin ang isa sa mga kababayan natin. Isa sa mga success story na dinala sa inyo o dadalhin sa inyo ng Global Filipino Movement sa pamamagitan ng programang 702 DCS, ang serbisyong OFW. Kababayang minaltrato sa ibang bansa, sa bansang Qatar. Sa pamamagitan po ng paglilingkod, kagaya ng sabi ko, ng Global Filipino Movement at sa himpilang inyong pinanonood ngayon at pinakikinggan, FEBC Radio TV 702 DCS, isang kababayan nating nagtagumpay, imposible. Kahit imposible ay posible. Amen. At ngayon naman, makakapanayam natin live ang ating pong guest na OFW at tutunghayan po natin, pakinggan po natin ang kanyang istorya ng pagmamaltrato sa kanya at kung paano naging posible ang imposible sa kanya. I-welcome po natin ang ating guest na si Lailani Parales. Hello, Lailani. Hello po, Pastor Rene, Pastor Joe. Good afternoon po. Ayan. Alright. So,
Ayan, nasimulan na natin ang ating kwentuhan. Paano ba nagsimula, Lailani, ang iyong istorya bilang isang OFW? Kwento mo nga kung paano ka naging OFW. 20 years old pa lang po ako, Pastor Rene, nag-OFW na po. Ang kauna-unahan ko pong trabaho is nag-Dubai po ako. Ganon din po, domestic helper po talaga. Kasi hindi na po ako nakapag-aral. Bali, nag-ibang bansa na lang po ako, nakipagsapalaran sa ibang bansa. Kasi po, wala naman po kasing magandang trabaho dito. Hindi ganun po kalaki. Yun po, hanggang sa sunod-sunod yung pag-alis ko, Dubai, Jeddah, Saudi Arabia. Okay naman po yung mga naging unang pinasuhan ko sa yung pinakalas po is yung Qatar po na talaga pong hindi maganda po o hindi pinalad po yung kapalaran. Hindi po maganda po talaga. So, ibig sabihin, marami ka na palang experience. Ilang taon na mahigit ang iyong pagiging OFW sa ibang bansa? Nasa 15 years po, kung tutusin po. 15 years. Pabalik-balik po. Iba-ibang bansa po. So lumalabas, partner, Lailani, Pastor Joe ito, lumalabas na hindi ito bagito, partner, sa kanyang paglabas ng bansa at maraming experiences. Ngayon, ang tanong ko ay, Lailani, itong last mong pag-alis papuntang Qatar, kailan ito nagsimula at ano ang mga nangyari sa iyo diyan? Yes po. February 11 po, 2022 po. Nung umalis po akong papunta ng Doha, Qatar. Yun po yung last na alis ko po. Dahil sa wala po akong trabaho dito sa bansa natin, as a single parents po, may anak po ko, wala po kasi akong asawa. Namatay na po kasi siya mga 10 years na po nakakaraan. So, ako na lang po talaga yung inaasahan. May magulang po ko, matatanda na rin po, nakasama ko rin po. Kaya obligado po ako na ako talaga yung makipagsapalaran po. Wala po kong ibang choice kundi mga ibang bansa. Kaya napilitan po akong bumalik ulit sa Qatar. Bumalik po sa pagtatrabaho sa DHP. Okay, 2022, Lailani, nung nagproseso ka, gaano ka katagal bago ma-deploy at kailan ka umalis, particular na buwan, kailan ka umalis papuntang Qatar? February 11 po. February 11. February 11 po nung umalis po ako dito. Nagtagal ba yung pag-apply? Tapos dumating po ako. Nagtagal ba yung pag-apply mo? Hindi po matagal, Pastor Joy, yung pag-alis ko. Kasi po, pag ex-abroad ka po, priority ka po ng agency na palasin ka agad. Kasi siyempre, alam niyo na po yung gagawin sa bansa. Tsaka magaling ka na sa Arabic. Mas prioritize nila yung ex-abroad po. Kaya madali lang po ako nakaalis ng Pastor Joy. Yun po. Ayun. Maraming salamat. Attorney Cao? Well, ang aking mai-share lamang po dyan ay yung kasi family nila doon sa community na kinaroroonan nila ay it's an informal settlers community. Nagko-conduct po ako ng Bible study dyan. Mahigit na 4 na taon yata. Yes, mahigit na 4 na taon na nagko-conduct ako ng Bible study dyan. Minsan mag-isa lang ako, yung Sabado ng hapon. Minsan kasama ko ang aking may bahay, si Ate Nene, minsan yung aming ministry team, minsan yung aming pastor, o madalas yung aming pastor. Yung siguro nung panahon na yon ay medyo maayos ang kanyang pag-abroad, kasi napansin ko, hindi kami masyadong pinapansin ni Lailani ng mga unang pagkakataon. Ang masipag talaga, nakakilala sa Panginoon, ang kanyang mother, si Sister Virgie Farales, at nakakasama rin ang tatay niya, si Brother Tony. Ngayon,
Como napupunta-punta na rin siya sa church, ay nagtanong sa akin kung ano daw ang masasabi ko, mag-abroad daw nga siya. Alam niyo naman, Pastor Rene, Pastor Joe, ang sasagot ko dyan eh. Kahit sino magtanong sa akin, lalo kababaihan ang pupunta, kasambahay, sa Middle East, paman din, no, ang sasabihin, huwag na. Yun ang akin lagi sinasabi, pero nagpumilit eh. Yun po ang, kumusta ka, Lailani, nung nandun ka na, veterana ka, napunta ka sa talaga namang kulang ng kabaitan, the foreign household employers. Ano ba ang napansin mo na nakakaiba kesa doon sa mga una mong napuntahan na employer? Sige, at anong naging damdamin mo? Anong napansin mo? Anong kakaibang karanasan mo dyan? Sige. Yun po, Attorney Cao. Yung Lebanese na amo ko po, na employer ko po sa Qatar, unang punta ko pa lang po sa kanya, mga 1 month pa lang po ako na andun. Kakaiba na po yung ugali niya, na hindi ko po talaga maintindihan kung bakit para siyang galit na galit sa akin. Ginagawa ko naman po lahat ng trabaho ko bilang sa domestic helper. Pero po, ayun po. Sino ang Lebanese? Yung lalaki o yung babae? Mag-asawa ba ito? Pamilya? Yung babae po. Yung babae ang Lebanese. Po. Yung lalaki, Qatari. Opo, yung Lebanese po yung babae. Qatari po siya. Tuloy mo yung kwento. Po, ang amo ko po kasi na lalaki is pulis po ng Qatar. Tapos yung asawa niya, Lebanese. Ngayon po, buntis po siya nung dumating po ako noon. Naintindihan ko naman po yung pagkamudi niya minsan na mainit ang ulo niya kapag nag-aaway sila ng asawa niya. Tapos ang gagawin niya sa akin, pagtatrabahuhin niya ako ng halos wala na pong tigil, matutulog ka na lang 1 oras, 2 oras na lang po. Paswertihan na lang po yun. Tapos minsan po, hindi ka nakakain kasi sa dami po niyang inuutos. 3 palapag po kasi yung bahay namin dun sa Qatar. Halos lahat ng bawat sulok ng bahay talagang ipapalinis niya sa'yo. Tapos kapag nag-away po sila ng asawa niya, yun po, ginagawa niya po kung punching bag, sabunutan niya ako. Minsan nga po, nakita na po ng asawa niya yung ginagawa niya. Pero ang gagawin po ng lalaki, sasabihin niya sa akin na, nakikiusap siya na huwag kang magalit sa asawa ko kasi nga buntis, ganyan. Habaan mo yung pasensya mo, ganyan. Okay lang po yung sa una, pero yung mga tumagal-tagal na po ng mga 2 buwan, yun po yung panahon na mabigat na po yung ginagawa niya. Naninigarilyo po kasi siya kahit buntis. Ang gagawin niya po, papasuin niya po ako o pipitikan niya ako ng sigarilyo niya. Tapos kapag nagsisya siya, pag hindi po ako nakatingin na hindi maayos sa kanya o nakalingat ako na hindi ko mapapansin, bigla niya akong papasuin ng stick. Yun po yung parang ang napakabigat kasi po wala po akong ginagawang kasalanan sa kanya. Pero kung bugbugin niya ako, sabunutan niya ako, pilayan niya ako ng hita, bugbugin niya, pasuin niya ako ng sigarilyo, para pong nakakuha po siya ng punching bag po na nabili sa Pilipinas na hindi po nasasaktan. Which is po, nakakababa po ng pagkatao po. Parang hindi ka po tinuturing na tao po na nasasaktan din po. Yun po. Lailani, gaano katagal na itong experience mong ito? Parang kasi kararating mo pa lang, sabi mo 1 buwan pa lang, napansin mo moody siya dahil buntis siya. Pero gaano kahaba itong kumbagang pagtitiis mo ito na nangyayari sa iyo? Gaano tumagal? 3 buwan po, Pastor Rene. 3 buwan ko po pinaghirapan yung pagpapasensya ko sa kanya.
sabi ko po kasi sa sarili ko na pinagpe-pray ko po siya araw-araw na in Jesus name, magbabago ka na di po hinawa ng Panginoon yung puso mo. Kasi po tao rin siya. Alam ko po na kasi nakikita ko po siya na nag nagtututuwad doon sa sala, nagpe-pray po siya pag may Allahu Akbar or pag Muslim prayer, naggaganon siya. Pero naiiyak po kasi sabi po nila na kapag daw po sa Muslim na pag nakagawa daw po sila ng kasalanan sa iba, tapos nag-pray sila, mawawala na po yung kasalanan nila. Kaya pwede silang gumawa ulit ng kasalanan. Which is, ang sakit lang po kasi yung kasalanan niya, paulit-ulit niya pong ginagawa sa akin na papasukin niya ako, sasabunutan niya ako, ikukulong niya ako sa CR, hindi niya ako pakainin, murahin niya ako ng todo-todo. Which is, sabi ko po, kumbaga si God din po nagagalit kapag gano'n ang laging ginagawa. Pero kakaiba po yung sa kanila na parang okay lang na maging masama ka lagi. Yun po yung iniiyak ko po sa kay God yung mga panahon po na yun. Tiniis ko lang po talaga. Okay. Lailani, ako nagulat ngayon sapagkat una nung in-interview ka doon sa unang programa namin, hindi niya nabanggit to partner yung mga ilang detalye dito. Kaya nagulat din ako. Paano mo hinandle yun? Lailani, hindi ka ba nakaisip na labanan o gantihan ito? O dahil sa alam mo na ito'y, dahil una, ikay may nakakapakinig ng salita ng Diyos. Ano ang naging, parang naging nakatulong sa iyo para mapagtiisan itong while nararanasan sa harap ng employer mo na nabanggit mo kanina. Pastor Joe? Nabanggit mo kanina parang nakakababa ng sarili, pagkaawa sa sarili. Paano mo ito napaglabanan? Paano mo ito na overcome yung ganong challenge? Ano po, Pastor Joe? Iniisip ko na lang po yung pamilya ko. Iniisip ko yung magulang ko. Siyempre po, nasa Qatar na ako noon. Sa sahod ako, malaki yung sahod ko. Ngayon po, iniisip ko, kapag umuwi ako ng Pilipinas, wala pong pera yung magulang ko. Walang pera yung anak ko. Na may hirapan kami ulit. Yung sacrifice ko po is para po sa pamilya ko. Kaya po, tinitiis ko po kahit ang sakit-sakit na yung halos mahimatay ka na, yung na-overpatig ka na sa sobrang gutom, tumas na yung high blood pressure mo, hindi ka na makatayo kasi ang sakit na ng katawan mo, hindi lang sa trabaho, kundi dahil sa nagugulpi ka na. Yun po yung tiniis ko po yung mga panahon na yun. Pero sabi ko nga po nandyan po yung Panginoon na lagi pong nakatingin. Kaya po yung parang nagiging emotional ako pag napapag-usapan po yung gano'n. Pasensya na po. Yung pag bumabalik po yung nakaraan. Kasi po traumatized po talaga yung nangyari. Ngayon ko lang po naranasan yung sa talang buhay. Lailani, ano yung pinaka-worst na ginawa sa iyo ng amo mo na nakapag-decide sa iyo na kailangan mo ng umuwi o humingi ng tulong? Ano yung pinaka-worst na ginawa sa iyo? Yung po, Pastor Rene, yung tinalbo niya ako. Ang ginawa niya talaga ng Pastor Rene, pinawakan niya ako sa Indian. Indian yung humawak sa akin. Ang ginawa niya, iniram niya yung scissor ng Indian na. Ang ginawa niya, kinat niya kagad yung buhok ko. Tapos hindi talaga straight yun, as in parang nilaro niya ng scissor yung razor po. Ang sakit po kasi syempre parang hindi ka ba napagod sa ginagawa mo sa akin, binubugbog mo na ako. Tapos kakalbuin mo pa ako, hindi mo na nga ako pinapakain. Tapos yung parang pastor hindi ko na kinaya yung mga panahon na parang
maano na ako, yung parang durog na po yung pagkatao ko ng mga panahon na yun. Tinawagan ko po yung agency namin. Nakiusap po ako sa kanila na palitan nyo na lang po ako dito. Mag-iibang employer na lang po ako. Total po, wala pa naman po 3 buwan, ganyan. Nakikiusap po ako kay Ma'am Arlene, yung sa Al-Shahab po. Sinabihan ko sila na ma'am, nakikiusap po ako sa lahat po ng mga pinasa ko sa inyo na nung nasa Qatar na hospital ako, pinasa ko sa kanya, nag-overpatig ako, mampas yung ulo ko. Kasi nag-blackout yung paningin ko noon eh. Buti na nga lang, nadala pa ako sa hospital ng mga panahon na yun. Yung natunirang na Pilipino sila, na dapat naawa sila sa amin kasi tao po kasi kami nung pumunta doon eh. Hindi po kami hayop na para sasabihan po na mag-ingat ka na lang dyan, Ning. Yun lang po ba yung masasabi nyo na parang yung itsura ko na parang kalbo na, yung may swero pa ako na nasa ospital, sasabihin mo na gano'n na lang, mag-ingat ka na lang. Paano po kung nagpantay na po yung pa ako noon? Hindi na po ako nakauwi. Paano po yung anak ko? Maliit pa lang yung anak ko, kailangan ako ng anak ko kasi wala na akong asawa, wala nang mag-aaruga sa kanya. Yun po, yung parang hindi ko na kinaya talaga. Tapos ang ginawa niya pa sa akin, no, yung pinadyakan niya ako, yung aalis na talaga ako sa bahay nila, pinadyakan niya ako na bali talaga yung tuhod ko. Tapos sabi niya, huwag kang aalis yan, kinulong niya ako sa kwarto. Ang ginawa nung kaibigan niya, akala nila mababaliktad nila yung sistema, yung naging istorya. Tumawag sila ng Qatar Police kasi akala nila kakampihan sila ng Qatar Police. Nung nakita ng Qatar Police na may pasa ako, bali yung tuhod ko, kalbo ako, alam mo, thank God talaga na napakabait ng Panginoon na habang nasa mobile police po ako na nakasakay, ang sinabi lang po ng Qatar Police sa akin, bakit di ka tumawag sa amin? Kakampihan ka namin kahit Qatar yan yung amo mong police. Kasi sabi niya, syuhada, sabi niya gano'n, tingnan mo yung sarili mo. Yung parang nakita nila yung mga pasa ko, bali yung buto ko, yung awa po nila sa akin, na yung tinouch sila ng Panginoon na iyan ba yung ikukulong nyo samantalang iyong Qatarian anan. Yun po yung sobrang thankful po ako ng mga panahon na yun na sa akin po pa rin pumanig. Kaso at the end po, sa CID po ako napunta sa deportation po. Yeah. Which is yun po yung nag-ano sa akin pa uwi po ng Pilipinas. Alam mo partner, yung sinishare ni Lailani, mga kapahayagan na ang Panginoon ay hindi nagpapabaya sa panahon ng ganyan, ano? Sapagkat may marami tayong kwento na kapag pinahuli sa pulis o sinumbong sa pulis ay talagang kinakampihan yung kapwa nila. Yeah. Siyempre, we can understand that kababayan nila yon. Pero dito ay pinapakita dito na ang Diyos ay kumikilos at naririnig, Lailani, ang iyong dasal, ang iyong panalangin at nakatanggap ka ng favor sa pamagitan nitong mga pulis na ito. At ikaw pa ay sinabihan na dapat nagsumbong ka. Ang nakakatuwa naman kasi sa mga pangyayari, sa kabila ng kahindik-hindik na mga nangyari nga na yan, ikaw kasi, Iha, bago ka lumipad na patungong Qatar, nakita ko, nagsimula ka ng maging active sa church, ano? Maski nga dun sa panahon na face-to-face pa, at saka kasi nung una, hindi mo kami pinapansin sa Bible study, ano? Pero bandang huli, dahil sa kasipagan ng nanay mo, si Sister Virgie, ay nadala ka na rin, ano? Nakita ko, meron naging binhi ng pananampalataya sa iyong puso, ano? Mm-hmm. Yung tanong kasi ni Pastor Rene, paano mong napagwagihan lahat yun, ano? Paano mong natiis lahat, ano? Nakatulong ba yung binhi ng pananampalataya na dala-dala mo nung ikaw ay nakarating
sa ganung kahindik-hindik na kalagayan nga, no? At Mhm. sa palagay mo ba, iba kung wala kang pananampalataya na dumanas ka ng ganun, at kung ikukumpara sa yung bang ikukumpara mo yung may pananampalataya ka na kay Lord Jesus, ano? O kaya yung wala kang pananampalataya, magiging magkaiba kaya yun? Kung wala ka kayang binin ng pananampalataya ay mukhang hindi mo kakayanin ng mga pangyayari. Mhm. Sige, Lailani. Mag-unmute ka, Iha. Mag-unmute. Yung sacrifice nga po ni God, habang siya yung pinapako sa krus, nagsasacrifice siya nang wala siyang kasalanan. Yung po yung iniisip ko na kaya ko to, tatatagang ko to. Parang ganun po. Kasi po may anak po kasi ako. Yun po yung iniisip ko na kailangan ko maging matatag. Kailangan kong huwag lumaban. Pinapasa Diyos ko na lang po talaga. Hirap. Sorry po. Ang nakita ko, Pastor Rene, Pastor John, no? Iha, parang may pagka-sadista, no? Mukhang sadist itong Lebanese wife na to, no? Mukhang sadista, no? Saan punto yung yung nagbabagang parilya? Ikinintal na ganyan sa sa braso mo. Kailan nangyari yun? At what point na nangyari yun? Sige. Yung po yun, yung matinding away nila ng asawa niya na hindi siya binigyan ng pera. Tapos parang buntis po yun pero nakikipag-inuman. Nag-shisha sila. Yung shisha po na yun, yung stick po na yun na nakadarang sa mainit na apoy na charcoal. Pag inangat niyo po yun, nagbabaga po yun. Tapos tinawag niya ako, lumapit ka dito. Paglapit ko po ganyan, bigla niyang in-stick yan. Talagang lumubo yung balat ko nung mga panahon na yun. Ang sakit po. Sabi ko, naiyak na lang po. Tapos nagtawanan sila. Yung parang nakaka-insulto po yung ginawa na yun. Tapos sabi niya sa akin, do you know that I am the Lebanese? Do you know that the Lebanese who killed the OFW in Kuwait is my cousin? Sabi niya ganun sa akin. Do you know I can kill you? The same thing. Pinagmalaki niya pa. Opo, yung ganun. Parang pinagmalaki niya na, na kayang-kaya niya patayin. Kaya niya ilagay. Yung parang proud pa siya na kaya nila pumatay ng tao. Yun po yung parang sabi ko, Diyos ko, Panginoon, tulungan niyo po ako. Yung gano'n, parang wala na akong mano nun Pastor. Wala na akong makapitan kundi yung Panginoon. Kasi hindi ka po makakawala dun sa bahay nila. Kasi nakalak yun, wala kang tatakbuhan dun eh. Mataas po kasi yung pader nila, hindi ko maakyat. Yun po yung mga naging trauma ko sa bahay na kahit po na ang tagal-tagal na, mag-iisang taon na. Pero kapag bumabalik po sa isip ko yung mga yun, hirap po talaga kasi trauma po talaga. Makakakita lang ako ng nagliliyab na charcoal ganyan, parang kinakabahan ako. Yung parang bumabalik sa utak ko yung dumidikit yung mainit na parilya. Saka lagi ko tinitignan yung buhok ko. Kalbo pa ba ako yung buhok ko to. Okay. Lailani, doon sa lighter side naman, papunta na tayo doon sa point na hindi mo na kinakaya yung sitwasyon. Kanino ka humingi ng tulong at paano nakarating kanino ka tumawag para humingi ng tulong at magreklamo at makauwi ng Pilipinas? Una po yung si mama po, tinawagan ko na. Sabi ko, ma, hindi ko na kaya. Una po talaga, kinimkim ko lang po. Sinikreto kay mama, nakakapagpadala pa ako. Pero noong mga panahon na yun,
sobrang durog na ako kasi kinugulpi-gulpi na nga niya ako, inaaraw-araw niya ako. Pero yung sabi niya sa akin, bakit tayo buksan yung cam mo, magbibideo call tayo, ayokong pakita sa kanya na kalbo, ganyan na. Sabi ko, hindi ko na po kaya. Sabi ko sa kanya, gano'n, bakit? Ganyan. Tapos sinend ko na sa kanya lahat ng picture ko. Sabi niya, nangingi siya ng tulong kay Attorney Kao. Nakikiusap siya, tulungan niya ako. Yun po. Hanggang sa nakulong na ako, wala na akong communication po sa kanila. Isang buwan po. Ito po yung nangyari. Ayun. So, lumalabas na nakarating sa pamilya, partner. Ito magandang nag-coordinate siya sa family, nagsabi ng totoo na ito yung nangyayari kasi may mga nakikita tayo at mga humidulog sa ating partner na parang ayaw ipaalam sa mga magulang kasi baka raw atakihin sa puso. Sabi ko, hindi pwedeng hindi mo ipaalam. Kasi kung meron mang pinakamalapit na dapat tumulong sa iyo, walang iba kundi ang pamilya. At siguro nangyari nga dito ay naisabi sa nanay niya, mami niya, tapos dinulog na kay Attorney Kao. Mga anong buwan po kaya yun, Attorney Kao, na nakarating sa inyo yung problema niya at bago na-refer sa Global Filipino Movement? Well, ang nangyari po, finally nakauwi na siya. Di ba, dineport nga po. Nakauwi na siya. Dineport siya. So wala nang request ng repatriation ito, deportation niya nang nangyari. Opo. So ang nangyari ay siyempre ang maganda rin bukod sa suporta ng pamilya, yung support ng church, ano? Ayun ang mga support systems na pinagkaloob ng Panginoon sa kanya, no? Spiritual support. So right away, ang sabi ko ay gawa mo na ng narration of facts. Sinulat naman yan, tinignan ko, sige ka ako. Pinagbigay alam ko po sa inyo, Pastor, ako may darating sa inyo dyan. Pumunta nga po sa GFM at talaga namang inasigaso siya sa biyaya ng Panginoon Diyos ng Global Filipino Movement. And of course, the rest is history. Hanggang sa dumaan sa conciliation, inasikaso niyo po sa POEA. Pagkatapos siyempre, ang alok sa kanya ng agency 5,000, no? 5,000 piso talaga naman po, no? Talaga naman. Pagkatapos nga po noon ay nakarating sa NLRC, sa Office of the Labor Arbiter, nagkaroon ng mandatory conferences, sabi hindi naman dinadaluhan itong representatives ng agency hanggang sa eventually nga po nagkaroon ng desisyon ang Labor Arbiter na ito po ako as a lawyer, Pastor Joe, Pastor Rene, nakita ko dito intervention ng Panginoon nakita ko. Ito nga po kasi ito kasing istorya na to hindi malayo sa akin We have been handling other cases Yes. Somehow meron distance yun even if we did our best. Pero dito po kasi talagang I am a direct participant in the unfolding of the events and the circumstances Nakita ko kung paano ang pamilyang ito ay nakakilala sa Panginoon. Nagsimulang maglingkod sa Panginoon. Nagsimulang manampalataya at manghawakan sa Panginoon. At nakita ko po as a lawyer, nakita ko intervention ng Panginoon. Yung kamay ng Diyos na kumilos. Hanggang ito nga po, meron ng writ of execution na hinihintay natin. Ang akin lang payo sa iyo, ang payo ko sa nanay mo, payo ko sa tatay mo, makikita nila itong programa na to. Ang payo ko lamang sa inyo, ipinakita na ng Diyos ang kanyang kabutihan. More than 2,000 years ago sa krus ng Kalbaryo, tinubos niya lahat ng ating mga kasalanan. Minarapat niyang ituring tayong mga anak, sarili niyang mga anak at sa ating Ama, ating Panginoon. Ang pag-isuyo ko lang sa inyo ay magtapat kayo. Nakita niyo ang katapatan ng Diyos at magpatuloy lamang kayo. Itong batang ito ay ngayon ay naglilingkod sa isang security agency. Nakita ko gusto niyang mamuhay ng marangal. Gusto niyang mamuhay ng marangal. Security guard siya ngayon Ina-assign siya sa GFA. Nung una dito kung saan ang naroon ng aking opisina. Ngayon ito sa main campus siya naroroon. Pakiusap ko lang, pakisuyo ko sa iyo, pagbutihin mo ang trabaho. Hindi ka kinakailangan mag-abroad.
dito ay pag dumating na, pagtutulong-tulungan namin, Pastor Joe, nakikiusap po ako sa inyo kung paano nyo pong naipa-release yung mga previews na mga judgment awards. At Pastor Rene, tulungan nyo po sila. You are a training expert. Turuan nyo po sila kung paano pamamahalaan yung at ipag-pray po natin, ma-release kagad para nilang gagamitin yung pananalapi na yan upang ito nga po, tapatan po tayo eh. Kanina po nagpadala ng text sa akin. Hindi wala silang may pambayad ngayon sa kanilang yung tinitirhan nila na yan. Wala silang may pambayad. Kaya ako nagseset aside na ng maaaring maitulong sa kanila. Ganyan po eh. Ang ginawa ng Diyos talaga naman po. Amazing grace of the Lord. At nakita po natin ginagamit tayo na i-extend ng Panginoon Diyos ang amazing grace na yan at kanyang everlasting love. So, yun lang patuloy lang kayo sa pananampalataya. Wala tayong ibang makakapitan sa ating mga buhay. Maski na yung sa legal matters, huwag kayo sa akin aasa. Kasi ako nakaasa rin ako sa ating Panginoon. Yes, Pastor Joe, Pastor. Ako ay nagpapasalamat dahil na pakinggan ko mismo yung mga testimonya at pati nga yung ako I can testify na kung paano sumuporta dito si Attorney Cao. Pero gusto kong i-highlight lang partner, Pastor ni, yung the fact na nung ino-offer lamang ng agency sa kanya ay 5,000. Ngayon dito ngayon papasok yung the bright promise of our Lord Jesus Christ na kapag tumawag ka sa Kanya, Amen. at ay hindi Kanya ipagkakaila. Kasi ang naging huling verdict ng NLRC ay hindi 5,000, kundi i-grant sa Kanya yung dinemand niya. No? Tama ba, Leilani? Ako sasagot yan. Ako handling lawyer. Kung ano po yung katumbas, full equivalent of the unexpired portion of the term of the overseas employment contract niya. Yung po, kung ano yung sinasabi ng batas, kung ano yung computation ng GFM, pinakompute ko po yan kay Pastor Joe. Pastor Joe, exactly the way you computed the money claims, yung po ang judgment award. Nabagitin po natin ang pangalan. Total, tapos na naman po itong kaso na ito. Yes. Si labor arbiter Beatriz de Guzman. Ay pinapanalangin po natin na lalong dumami pa ang katulad ni labor judge, labor arbiter Beatriz de Guzman sa ating National Labor Relations Commission. Idagdag ko lang ito, Attorney Cao at partner, at kay Leilani, na sa totoo lang, tinugunan ng Panginoon yung kanyang request yung kanyang prayer dahil actually doon sa part na pinapunta ko sila sa NLRC, actually pinagalitan siya ng NLRC labor arbiter. Bakit kaya? Ang sabi sa kanya, minadali ko pa naman itong para pabayaran ka. Tinulugan mo, hindi mo pinagalitan dito. Ayun. So, doon makikita mo yung pagkilos ng Panginoon. Ang bilis. Ang bilis. Oo. So, September pa, may judgment na. Ngayon lang natin yung po yung galit po na yun, yung may halong graciousness po yun. Hindi po yung galit na. Ine-emphasize lang ng Panginoon Diyos dyan sa mga pangyayari. Kasi para talaga naman po, kilos ni Lord dyan. Kilos ni Lord po yan. Para bang binigyan ka na ng justice. Ito na yung, pero hindi mo pinuntahan. Kaya ang ginawa ko, minadali ko po itong papuntahin agad sa labor arbiter para sabihin na doon na nalaman. At ngayon, ay pinagsubmit na po. Ito ang magandang nangyari sa tugon ng Panginoon. Pinagsubmit na po ng motion para i-release yung amount na yon. At yun na. Leilani, anong nararamdaman mo ngayon at anong mensahe mo? Yan. Anong mensahe mo sa mga OFW na nararanasan ng ganitong pag-abuso at pagmamaltrato ng employer? Anong maipapayo mo sa kanila? Ang tanging maipapayo ko po sa mga OFW na mga ibang bansa, tibay ng loob,
pananampalataya sa Panginoon. Huwag mawawalan ng pag-asa. Tanging ang Panginoon lamang ang nakakaalam kung sino at ano ang mangyayari sa iyo sa ibang bansa. Kaya lahat 'yon ibibigay mo sa Panginoon. Siya lang ang tanging nakakaalam. Kaya po hangga't maaari, dito na lang po kayo sa bansa natin kasi dito makakalaban ka ng patas. Pero pag nasa ibang bansa ka, hindi ka makakalaban. Tanging ang Diyos lamang ang makakalaban sa kanila kung paano sila pabubutihin ng Panginoon. Yun lang po masasabi ko. Siguro bago tayo magtapos, partner, na napagpala ang ating mga kababayan, dito pinapakita ng Panginoon, yung imposible ay posible. Yeah. Amen. 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 Imposible sa tao, posible. Ang imposible sa tao, posible sa Panginoon. Kaya lang, ngayon, gusto kong tanungin, Lailani, ikaw ba'y walang planong magsampa ng disciplinary action against your employer? Kasi tinutukan natin ito, Attorney Cow, yung money claims, pero hindi natin natanong siya. Wala ka bang planong ganon na magsampa, ihabol ang reklamo para hindi na makakuha? Kawawa naman yung kanyang magiging worker kung Pilipino na mangyari yung nangyari sa'yo. Lailani? Yun nga po yung sinabi ko dun sa yung nagsena po na sa disciplinary sa amo ko na wag na lang siyang kumuha ng OFW na Pilipino kasi yung ginawa niya sa akin may possibility po na mangyari rin sa iba. Correct. Opo, yung maulit niya yung ginawa sa akin baka po hindi naman po pare-parehas ang tao na kayang pagpasensyahan po yung ugali niya. Masaktan po siya, yung parang sabi ko, nawa po in Jesus' name na magbago siya, na maisip niya po yung ginawa niya sa akin, na wag niya na pong gawin sa iba. Yun lang po sinasabi ko. Opo. Maraming salamat, Lailani. Maraming salamat po sa inyo. Maraming salamat dahil ibinahagi mo ng buong puso ang iyong kwento. At nawa ito pong istoryang ito ay makapulutan ng tunay na aral at leksyon at higit sa lahat yung pagkilala na anumang bagay na maaring na experience mo kapag tumawag ka sa Diyos, imposible man ang nakikita mong iyong kalagayan. Wala pong imposible sa Diyos dahil gagawin niyang posible ang lahat, katulad ng ginawa niya dito kay Lailani, Yan. Ito po, maidagdag ko lamang po by way of additional annotation. Sa buong panahon po na ako'y practicing lawyer, itong kaso na to, dahil sa kamay ng Diyos, ang isa at maaring pinakamabilis na nadesisyonan. At kitang-kita ko po ang kamay ng Diyos. Kaya iyak ako, naluluha ako nila sa luha ng kagalakan. Talaga pong yung imposible, ginawang posible ng ating Panginoon. Sa kasaysayang ito, sa buhay ng ating OFW, na si Lailani Farales C. Congratulations, Lailani. Glory to God. Glory to God. Amen and amen. Maraming salamat din, Attorney Cow, sa inyo pong walang sawang pagtulong sa ating mga overseas Filipino workers. All glory to God. All glory to God. Apo. At sa puntong ito po, ang ating tatalakayin ay tungkol sa human trafficking. Human trafficking. Paano natin yung ma-relate ito? Kumbaga, sa ating pag-alaala sa Holy Week, sa mga sakripisyo ng ating Panginoon Diyos na makapangyarihan sa lahat, na nagkatawang tao sa pagitan ng Kristo upang tayo nga ay magkaroon ng daan, matuklasan natin ang katotohanan at mapasa atin ang buhay. Galing sa ating Panginoon, buhay na ganap. At kasiyasiya, katulad ng kanyang pangako. Ibig sabihin dito, partner, Attorney Cow, na ang component ng human trafficking o ang mga kasabwat o hindi man may tuturing na kasabwat pero sila ang naging way para matraffic yung tao ay pinakaayon sa pag-aaral din. Pinakamalapit sa puso nung ni-recruit. Ibig sabihin, it can be tatay o nanay o tiya o tiyo or kapatid. Yan ho ang human mukha ng trafficking sa bansang Pilipinas. Actually po sa sa criminal law, pwede rin silang maituring na principal Pero kasi yung principal by direct participation. Pero meron ding principal by inducement.
Kaya pwede rin pong isama yan kung magkakasuhan dyan. Kasi tatandaan natin, tiya pa nga. Tiya pa nga yun. Kaya Yes. meron siyang, kumbaga, meron siyang moral suasion eh. Meron siyang impluensya doon sa kanyang pamangkin, na ultimately naging victim nga po ng human trafficking, ni-recruit. Ang dulo labor exploitation, kung pag-usapan po rito, kung kasama sila, yung nag-induce na yan, opo, pwedeng isama sa principal yan. Pwedeng isama sa principal yan. Principal by inducement. Kasama po ng mga principals by direct participation. At mabanggit lang natin, meron pong evolution, may evolution ng batas sa human trafficking, yung anti-trafficking in persons, ang niyan, ATIP, ATIP, yan po ang pinaka-acronym niyan, anti-trafficking in persons, Nagsimula po magkaroon tayo ng talagang formal na batas against human trafficking noong 2003. Yan po sa pamagitan ng Republic Act 9208. Republic Act 9208 noong pong taong 2003. Abay katulad din Pastor Joe, Pastor Rene, noong Republic Act 8042, yung Migrant Workers and Overseas Filipinos Act of 1995, abay talagang pinahigpit ang batas para maproteksyon ng ating mga OFWs dahil marami nang bibiktima. Abay yung mga nang bibiktima, yung mga illegal recruiters, human traffickers, nakaka-invento rin sila ng mga pamaraan kung paano how to go around the law, how to violate the law. So katulad din ng may mandatory law, yung Republic Act 10022, that amended Republic Act 8042, meron din po noong 2013 amendment ng Republic Act 9208. Ito po yung Republic Act 10364. Pinalakas po lalo yung ating batas against human trafficking. Ganun na naman, Pastor Rene, Pastor Joe, kung ano na naman na na-invento nitong mga pagkakasimi criminal depravity. Ganyan na nangyayari kung anong mga yung evil schemes, evil designs, diabolical schemes nila na yan, nakakaisip. So, meron na naman bago, expanded Anti-Trafficking in Persons Act of the year 2022, pinalakas na naman yung batas against human trafficking, Republic Act 11862. Sana naman nga po, talagang masugpo na yan, pabawasan man lamang ang human trafficking criminal activities na yan. Ang maganda naman po, Pastor Rene, Pastor Joe, mabanggit ko lang, siguro mo magdagdag kayo mamaya kasi nakaka-attend kayo Si Pastor ni Kuya Kaloy ka, daig po ninyo ako kasi nakaka-attend kayo ng mga conferences at seminars dyan. Palbasa, mas bata kayo sa akin at saka kapitbahay nyo ang Department of Migrant Workers. At saka talagang the Lord has positioned you strategically sa global Filipino movement. Nagiging resource persons pa kayo sa mga congressional committee hearings ng Senado at saka ng House of Representatives. Ang maganda naman pong nangyari, dahil pinalalakas yung ating anti-human trafficking laws, noong araw po, natandaan ko yan nung panahon ako ang administrator ng POEA, talaga pong pinagbuti namin. Kaya po mula sa Tier 3, tumaas po ang level ng ating classification. Naging Tier 2 at ngayon, Tier 1. Sana naman talagang totoong Tier 1 na nga tayo. Pero yun ang pag-aaral yan ng US government, State Department. Meron silang classification ng lahat ng bansa sa buong mundo. Nasa Tier 1 tayo. Ibig sabihin, meron tayong mga batas, efektibo ang mga batas natin sa pagbaka sa human trafficking. Sige po, dagdagan nyo ng inyong mga on-the-ground experiences sa pakibaka. Opo. Partner. Sa pagdagdag din sa mga sinabi ni Pastor ni, katulad nga noon, the fact na tayo ay Tier 1 na, ibig sabihin na malaki yung improvement na ginawa ng ating gobyerno. Credit, syempre, magmula sa ating pong tinatawag na council na IACAT, Interagency Council Against Trafficking,
patuloy nga silang nagkakaroon ng mga consultations at tayo'y nakaka-attend yan at patuloy na nag-share ng best practice. Katulad na lang itong recently held na consultation. Bago pa pumutok itong Myanmar na sabi nga natin trafficking, nagkakaroon na ng mga discussion. At kumbaga nasabat na natin na itong sa Myanmar ay ginamit pa na parang hindi ko alam kung third party ba sila, mga kumpanya dito sa Pilipinas na kasi ang pangakong trabaho partner yung mga parang call center. At ginamit yung mga existing, hindi na lang natin babanggitin yung pangalan ng kumpanya, pero mga naka-ID dito, nag-escort kasama doon sa immigration. At may mga senyales nga sila na ginagawa o pupunta ka doon sa gate na ganito, doon sa number na immigration officer, nakapula ang damit. O kaya bulaklak dyan. Mga ganon. May mga ganon. Lumabas yon. At kaya nga dahil doon, naghigpit sila, maraming mga na-offload. Katunayan, nung ako po ay pumunta ng papuntang Dubai, yung flight namin mismo, kaya pala nagkaantala-antala, ay may mga hinihintay na mahigit 100 partner ay na mga na-offload. Mga na-offload po ito kasi naghigpit ang immigration doon sa mga paalis na hindi kumpleto ang dokumento at hindi maipaliwanag ng mabuti kung sila ang papunta, kung bakit sila papunta doon at sino ang anong trabaho nila. Ayan, ang daming mga na-offload. Kalimitan partner doon sa mga yung dalawa na napauwi dito, yung biktima na galing Batangas sa Myanmar, ay marami sa kanila na nagsimula ito sa kaibigan, ni-refer ng kaibigan. At sila ay pinagturista at shoulder lahat ang gastos. Mula sa local dito hanggang papunta sa, lahat ng mga expenses are all free. At mga professional ito. Yes, they are working sa airport. Ang ibang may nagtrabaho sa airport, call center. Kumbaga ang napapansin nating mga category ng mga worker, mga fluent mag-English partner, magaling magsalita. Kasi yung pala gagawing mga, kumbaga sa atin call center sila doon pero scammer. Mag-i-scam sila, magkukunwari silang babae para makapangloko ng kanilang mga kliyente. Ayun, at saka siguro ang isang magandang linawin din po natin, yung pong illegal recruitment, po. Sabi nga ni Pastor Joe, kanina po, dyan ay sinusugan din ni Pastor Rene, hindi naman ibig sabihin lisensyado, holder ng license, holder ng authority. Hindi ibig sabihin na hindi na magagawa ng illegal recruitment yan. Kahit po, although of course, pagka hindi ka holder ng license, hindi ka holder ng authority, tapos gumawa ka ng recruitment activities, deployment, etc., outright po, illegal recruitment yan. Ngayon, lisensyado man, kapag po gumawa ng mga prohibited acts and other prohibited acts as defined and enumerated under the law, ano mo rin po yan, illegal recruitment pa rin yan, committed even by licensed agencies. Kaya po, ang illegal recruitment ay isa sa mga mukha ng human trafficking. Isa yan po. Kasi ang dulo niyan, labor exploitation, lalo na kapag naging sexual exploitation, naging dulo niyan. Yes, Pastor Rene, Pastor John. Pagamat, Attorney Cao, hindi natin sinasabi na ang mga legal na mga agency ay gumagawa ng human trafficking. Hindi natin sinasabi yun. We're saying na minsan pinapangakuan sila that they have an agency, pero sa totoo wala, partner. Itong latest ko ngayon, nasa 400 na mga Pilipino na nakolektahan ng tag 5,500. Ang mukha nito ay dinala sila sa isang
travel agency o isang consultancy firm promising of employment. So ito maliwanag to. Pinangakuan sila, so mabilis na kinolektahan sila ng 500 o 5,500, ang iba 80,000. Pero alam natin na ito'y nagiging muka ng trafficking sapagkat pag pinangakuan ka ng trabaho, kahit sabihin mong naniwala ka nga na may trabaho, pero paalisin kayo as turista, partner, ito na yon. So ito ang muka, consultancy firm, kaya nga nung nakaraang taon, partner, mga 2 hanggang 3 ang napasara ng secretary mismo ng DMW, Secretary Tutsople, kasi mga consultancy firm ginagamit sila to recruit, at the same time paalisin bilang mga turista, at doon nangyayari ang trafficking, partner. Sinabi mo mga 400 ang nabiktima at nakolektahan ng 5,000 each. Ilang milyon yun, partner? 2 million yun. Actually, kinumpute na. Nakita niyo siguro yung picture na nagkaroon ako kami ng meeting, mga 5 o 4 na dumalo dun sa meeting ay mga victim sila. So, kaya mag-ingat po tayo. Yun ang ating mensahe siguro. Ang mga sakit sa buhay kung minsan ay nangyayari dahil hindi natin alam. Kulang tayo sa awareness, kulang tayo sa information kung bakit tayo nabibiktima. Kung hindi alam, magtanong. Wag hong mahiya. Itanong nyo. Huwag magpilit kung hindi rin lang alam legal ang sinusuong. Tama. Hindi. Ayan. Partner, konting recap na tayo dahil dadako na kasi tayo maya-maya sa isang panalangin sa ating mga kababayan. At napag-usapan kanina, binahagi sa atin ang ating abogado ng bayan, Attorney Kawan, tungkol sa trafficking. Ano mang bagay na ang iyong ang pagkatao mo ay nilalabag ng isang tao at ikaw ay binebenta for the purpose of exploitation ng iyong pagbebenta ng organ at iba pang mga muka like forced labor at saka iba pang mga muka na banggit kanina. Lahat pong ito'y atin pong pwedeng makitang red flags kapag nangyayari sa iyo. Maring ikaw ay nire-recruit ngayon. Maring ikaw ay dumadaan sa proseso ngayon at ikaw ay may konting kutob. Binanggit ni Atty. Kaw ang kutob. Binanggit din ito ni Secretary Tutsople. Kung kayo'y may kaunting kutob, huwag na po kayong tumuloy. At alam ng Diyos yan, alam din nyo kung ano ang mga pag kinukutuban na kayo, nagdududa na kayo sa simula pa lang, alam nyo na. Ang paalala din ng PUA. At kapag kayo mag-ingat po kayo upang hindi maloko. At ang pagdududa ay binibigay ng Diyos na emosyon o kaisipan upang tayo'y maging maghinay-hinay upang di tayo mabiktima. Ayan. Kaya sa araw pong ito, mga kapatid sa Panginoon, abay naway na pagpala po kayo ng programa na prinisinta po namin sa araw na ito. At sa amin po pagkatapos, ay hayaan niyo po na kami pong tatlo, Pastor Rene Bunsoy, Pastor Joe Biasong at Pastor ni Carlos Kuya Kaloy Jr. po ay mananalangin po tayo. Papanalangin natin ang lahat ng ating mga OFWs, kasama po ang kanilang pinakamamahal na buong pamilya at sambahayan, at saan mang panig ng mundo, itataas po natin sila sa ating Panginoon. Pastor Rene, sige po, kayo na po, and then ako po, and then si Pastor Joe. Panginoon, kami po ay patuloy na nagpapasalamat dahil kayo ang mga Diyos, ang Diyos ng mga Diyos at Hari ng mga Hari, na siyang patuloy na nakikinig sa lahat ng mga hinaing, sa paghingi ng saklolo, sa paghingi ng katalinuhan, sa paghingi ng gabay ng aming pong mga OFW at kanilang mga pamilya. Nagpapasalamat kami, O Diyos, dahil ang imposible ay nagiging posible sa inyo, O Diyos. Dahil nga po, pinatunayan na ninyo na anuman ang aming hingin sa inyo, hindi po kayo nagkakaila na sagutin ang lahat ng aming mga panalangin.
Kaya nga po, panalangin kaming patuloy sa lahat ng mga OFWs na maaring nakararanas ng mga pasakit, ng mga hirap. O Diyos, dinggin mo ang kanilang mga panalangin, ang kanilang mga panaghoy. Hayaan nyo na maranasan nila ang kapayapaan, ang comfort, ang inyong pong pag-abot, ang inyong mga kamay na ma-extend sa kanila upang malaman nila kayo ang totoong Diyos ng imposible at posible. Kayo ang Diyos na kanilang mararanasan kapag kanilang isinuko ang kanilang buhay sa inyo. Panginoon, go ahead po, Attorney Carl. Okay. Panginoon, ganito po talaga. Pag dumudulog sa iyo, nandito po ang excitement, yung sigasig sa aming espiritu, Panginoon, ay ikaw ay makaugnayan sa aming mga panalangin. Alam namin nakikinig ka at tinutugon mo mga panalangin ito. Lalong-lalo na po at ito ay aming tinataas sa inyo for and in behalf of all our OFWs, O Lord. Ang sabi po ni Secretary Susan Ople in a recent interview, ang latest daw po na figure actually 15 million, Panginoon. Sasama-samahin ang aming mga OFWs, kasama na rin ang mga overseas Filipinos, Panginoon. At ang aming dalangin, yung pong legal processes, Panginoon. Ituro mo po sa kanila, Panginoon, at ito ang kanilang tathakin. Yung legal na mga pamaraan, nandyan naman po, O Diyos. Available naman po, napakaganda ng mga batas. That all the laws and legislations that have been crafted, O God, they are available, whether in our own country or even in the countries of destination. At maging yung pong mga international conventions, Panginoon, ng International Labor Organization, maging ng United Nations, nandyan na pong lahat, Panginoon, ang dalangin namin. Matutuhan po kung paano tatahakin ang legal na pamaraan na ito at maging yung mga foreign employers, yung mga foreign recruitment agencies, yung mga foreign governments, Panginoon, yung mga countries of destination, masunod po kung ano ang legal at nang wag pong makagkaroon ng puwang ang human trafficking, wag magkaroon ng puwang ang labor exploitation, ang sexual exploitation, wag magkaroon ng puwang ang human smuggling, wag magkaroon ng anumang puwang ang mga balakyot na layunin sa human trafficking. Panginoon, ito po ang aming dalangin. Amen. Dinadalangin din po namin, Panginoon, ang mga OFW hindi pa po nakakauwi ng bansa na idinulog sa Global Filipino Movement. Si Irene Katapang Lanson, Panginoon, hiniling po namin ang kanyang pag-uwi ng Pilipinas. Maging si Jerlyn Tige, Panginoon. Dalangin ko, Ama, ang mga kababayan naming itong nagdaranas ng hirap sa ibang bansa dahil sa pagmamaltrato. Hinihiling po namin, gamitin mo, Diyos, ang One Repat Command Center, ang hepe, si Ma'am Yolanda Uy Piñaranda, palakasin mo siya at kasama lahat ng kanyang mga staff at mga partner sa Migrant Workers Office, ang Family Welfare Officer. Dalangin po namin, hindi man namin maisa-isa ang mga pangalan na nagre-request ng pagpapauwi. Kayo po ang siyang manguna, lalong-lalo na kila Ma'am Nora Pahati, Ma'am Yoli, at maging sa ROD ng OWA Maine. Dalangin ko, Ama, yung mga nakatalaga sa Terminal 1, 2, 3, mga OWA staff na nag-a-assist para sa mga repatriated. Kayo po ang manguna at palakasin, pagpalain at ang pondo, Panginoon, na ginagamit lalo na sa OWA, Overseas Workers Labor Administration, si Administrator Arnel Ignacio at lahat ng mga kasama niya. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen at Amen. Amen. Ayan. Nakoy, natunghayan niyo po. Amen. Istorya ng posible kahit imposible. Mga kwento ng himala para sa mga kababayan nating
overseas Filipino workers. Patuloy po kaming maglilingkod sa mga kababayan nating overseas Filipino workers or OFW sa pamamagitan po ng Global Filipino Movement, pamilya para sa mga pamilya ng OFW. At ang mga contact po namin ay pwede nyo kaming bisitahin. Ano po? Sa FB page ng Global Filipino Movement Foundation Incorporated. Yan po ay makikita natin sa FB page po. Kahit sa website, ay type nyo lang po Global Filipino Movement. Ayan. At binabati na rin natin, partner, yung mga loved ones ng ating mga kapasturan o lahat ng mga pamilya ng OFW na nasa Pilipinas. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Pinabati ko yung aking mga kamag-anak dyan po sa Lubao, Pampanga, sa Santa Catalina. Sa darating pong Sabado ay reunion po muli ng Langit Clan. No? Kaya po kita-kits po tayo dyan at sana po ay matagal na hindi nakapag-enjoy ng mga face-to-face na reunion. Sana po magkita-kita po tayo sa darating pong Sabado de Gloria. Abay, pinagpapasalamat na rin natin, partner, ang mga kaagapay nating na nakamonitor ngayon, nanonood sa atin sa 1143 DCMR Santiago Isabela, 1116 DXAS Zamboanga, at sa 702 DCAS FABC Radio TV, sa Facebook at maging sa YouTube channel. Sa mga tumutok sa GCTV Signal Channel 185. At siyempre naman po ito ang inyong pastor ni Carlos Kuya Kaloy-Cao Jr. At nagpapasalamat po tayo sa ating ProdTech na sina Nathaniel Peralta, Reggie Villena at Benjo Morano. Maraming salamat din po sa ating RTV team, kina Ma'am Eileen Valdez, Wenmark Balatukan, Angelica Kalayag at Raymond Drico Paner. At siyempre po kay Brian De La Cruz na talaga naman pong umalalay sa atin at sa ating program supervisor, Ma'am Jo Cabrera Alabastro. At siyempre po, ito po ang Servisyo OFW. At siyempre po ang ating declaration, ang ating panalangin, pagpalain ng Panginoon Diyos ang ating mga OFWs, kasamang palagi sa dalangin ng kanilang pinakamamahal na buong pamilya at sambayan. Ito ang inyong himpilan ng Far East Broadcasting Company. Iba't ibang programang nagtatanghal sa dakilang pag-ibig ng Diyos sa pamamagitan ng Kanyang bugtong na anak na si Hesukristo. Ito ang FEBC Holy Week Specials.